Hello guys! Kamusta guys? It's me, Edicious 8-Bit at welcome nga pala sa pinabagong video natin ngayon or maybe our final episode sa season ngayon which is ang Kadacraft Season 5? Kung naalala ko. At ayun nga I'm going to talk about this season kasi hindi ko na expect na ngayon na pala yung tapos ng season na to. Hindi ko alam. So I was scrolling through Discord at nakita ko lang na okay, pa-end season na pala tong season na to. Kasi apparently I was very busy mula mid of December. Actually hanggang ngayon naisingit ko lang yung oras ko dahil meron akong full-time job. Yeah, may full-time job na ako. And mamaya natin pag-usapan yan, just want to talk about the season, okay? Yep, so far madami sana akong plano na mga i-builds dito like expanding my farms and making some houses na farms. And of course, gagawa sana ako ng ito spoiler since di ko naman na magagawa to. Yung Cubeta village ko dito, okay? Yung Cubeta village ko dito and unfortunately dahil na itong mga nakaraang linggo lang talaga or mga nakaraang mga buwan talaga is nawalan talaga ako ng spark sa pagko-content dahil nga I'm dealing with some of the mental health issues or something though. Hindi ko na rin kinaya mag-build pa dito sa base ko dahil wala talaga ako ideas na pumapasok. Like, I think building is not for me. Okay, sa loob ng 4 years ko sa Kadacraft. Like, I think building is not for me talaga. Hindi, I love playing Minecraft dahil nga sa survivability, the creativeness of them and so on. I enjoy playing it, yung mga nagagawa sa Minecraft. Pero yung gumawa talaga ng as in malalaki tulad nila Roblox or tulad nila Sly is hindi ko talaga magagawa yan kasi I'm not into building talaga. I'm very sorry guys, I'm very sorry to disappoint you. Siguro if yung skills ko talaga pang alam mo yun, pang cobblestone dirt lang na bahay or something dahil nga pang RP lang talaga ako. Pang RP na nakakabwisit. Kaya nga pansin nyo, this season sumusundot-sundot ako ng mga RP kasi ngayon diba kasi ang dami naman nagkakagusto ng mga ganong content sa YouTube eh. Sumusundot ako ng mga RP na kasama sila Strid, sila Ken, sila Roblox, sila Aubrey or something. Wait nga, labas nga ako dito. Ba't di ako lumalabas? So yun, ginagawa ko yung mga contents na yun because I'm trying to fit in sa Kadacraft. Kung ano man yung mga nagagawa nila. I'm trying to fit in para kahit paano if ever na magkaroon sila ng RP at pwede nila ako maisama. And yeah, para kahit paano diba, fair naman diba. Oh yeah, paggabi na pala. Hindi talaga ako pinapalabas ni Mojang no? So Galis, liga rito. Yan. Isa to sa mga plano kong gawa ng RP sana. Sila Galis. Kaso, syempre, alam mo kung saan din ako mahina dito sa Kadacraft is mag-aya ng members na maka-RP ko. Like, ewan ko, siguro anxiety ko na din na what if ayaan ko mag-RP sila Bibuyog or sila Sly. Kaso, syempre ako kahit 4 years na kami magkakasama, 4 years pa rin kaming member dito sa Kadacraft at ilang beses na rin kami nagkikita. Still parang, ewan ko ba, parang na-anxious ako na hindi ko deserve makakolab tong mga to. Parang ganun. Parang nanliliit ako pag ayain ko silang mag-collab. So I've decided to cancel the content regarding kay Galis. Oy Galis, yan dyan. Sige, upo ka lang dyan. Ewan ko, kaya pansin nyo, napakabihira lang ng mga collaborations dito sa YouTube channel ko kasi gusto ko pag makikipag-collab sila or gusto ko kapag makikipag-collab ako sa kanila, meron din silang makuha sa akin or something. And yeah, ito nga pala yung bahay ko, yung first starter house ko. So kahit pa paano, ito lang talaga yung kaya kong i-build. Mga gantong klase lang na bahay yung kaya ko i-build. Kasi I'm not into resources talaga. At matagal talagang i-grind yung mga resources dahil aabutan ako ng ilang oras. And of course, syempre ako na may limited time lang dahil most probably puro ako trabaho or something. Yung ginagawa ko kasing routine sa work is after ko mag-work, hindi na ako magbubukas ng kahit ano. I just want to rest na lang at manood na lang sa YouTube. And then kinabukasan, trabaho na lang ulit. Kasi syempre, yung ginagawa kong trabaho is related din sa editing. If kung mag-e-edit pa ako ng video ko, tapos kinabukasan, pagod na naman ako, syempre, I have to refresh my mind din para hindi ako masyadong ma-burn out sa mga trabaho ko. So, yeah, yun lang. And yeah, putik na yan. Kilala ko na kung sino naglagay na ito. Don't worry. Hindi ko nasasabihin for the sake of their images, okay? Para din sa imahe nila kasi, madami natutuwa ng mga bata dahil sa mga bastos na contents ko sa Kadacraft. Kasi, maybe, yun yung humor ko. So, yun. And yeah, siguro, it's time to reminisce yung mga past seasons dati, okay? Siguro ako tatanungin, pinaka-favorite kong season is season 3 talaga. Kasi season 3, doon talaga yung sobrang active ng lahat to the point na buwan-buwan merong mga activities, buwan-buwan merong mga minigames kung saan
lahat ng mga Kada-Craft members ay magagather para maglaro ng mga minigames na gawa nilang lahat. At syempre, magkaroon din ng good time sa isa't isa. And unfortunately, isang beses lang nangyari yun sa Season 4. Okay. Sayang naman kasi yung mga minigames. Kasi minigames talaga is yun nga magagather-gather nga kayong buong lahat ng members ng Kada-Craft para magkaroon kayo lalo ng chemistry, okay? Para magkaroon kayo ng pagkakilala sa mga sa iba't ibang members para mas close kayong lahat. Kaya nagulat ako Season 5 nagtapos agad yung season kasi alam ko may mangyayari mga minigames or something, which is excited pa naman ako na makasama ko ulit sila dito sa Kada-Craft. So yeah, yun talaga yung na-miss ko, yung mga minigames dito. Kaya ba, ano ba yung na-miss nyo dito sa Kada-Craft? Okay, matanong ko lang, comment nyo lang below, okay? Kasi naniniwala talaga ako sa pag walang chemistry, walang transparency. Anyways, moving on, Season 4. Season 4 is one of the best din na season. Kasi nga, dun na push talaga yung limits ko na halos ipagpalit ko na yung trabaho ko just to play Minecraft. Even though part-time editor lang ako noon that time. Halos gutumin ko sarili ko just to make more builds para sa Season 4. And yeah, na-challenge talaga ako noon. Na-push ko yung limits ko, kung ano yung makakaya ko sa pagbibuild. And sinasabi ko sa'yo, it takes 8 hours pag magpaplano ako ng mga i-build ko nung Season 4. It takes 8 hours to finish the content, which is, diba, 8 hours is supposed to be working hours ko. So, madalas kong pinapalit yun dun para dito sa Kada-Craft. And yeah, grabe yung season na yun. At least nakaabot ako ng madami-dami episode dun at na-survive ko. At sobrang proud ako ng sa Season 4. Kahit wala masyadong RP dun or something. Hindi, actually, marami pala akong RP dun. Kaya marami ako upload kasi kasama ko sa mga RP dun. May mga important roles kami dun sa RP, which is masaya kung tutusin. Pwede ba ako pumunta dun sa itaas? Whatever. Gala-gala na lang tayo habang nagkukwento ako. Kasi basically, this whole content is all about kwentuhan lang, reminiscing about the past. Kasi nakakamiss na kasi. And yan, napapansin nyo, siguro almost 10 episodes lang yata, or I think this episode is episode 10 this season. Napaka-konti ng episode na nagawa ko. Kasi ayoko namang gawing single player tong Kada-Craft na lahat ng episodes ako lang mag-isa. Wala man lang interaction sa mga members. Parang wala yung sense dun eh. Ewan ko, para sa akin lang ganun. So as much as possible, if ever kumukuha ako ng mga moments kapag nagkakasama-sama kami, like every time na magkasama kami nila Robrax, MC Hero, or kung sino man, nakabukas na talaga yung OBS ko na if ever na may magandang nangyari sa video na ito or sa content na ito, lalagay ko ito sa content ko just in case para meron din akong interaction sa mga members kasi alam ko yun ang gusto nyong makita. Okay, ang makita nyo sila na nasa content ko. Nagagabi na naman. Lumampas na naman ba yung 20 minutes? Or 10 minutes pala yung pag-araw dito? I'm very sorry. Why? Gales, dito. Yan. And yeah, buti kahit papaano na iraos ko tong Season 5. However, mayroon akong 2 episode ng Kada-Craft na hindi ko na nirelease dahil it contains new members. Kasi alam mo naman, mga villain yung mga yun, okay? Mga villain yung mga yun dito ngayon sa RP ng Kada-Craft Season 5. At baka pag in-upload ko yun ay maguluhan yung mga bata. Sabihin, ba't mabait si Kuya El dyan? Bakit mabait si Kuya Pyle dyan? Or something. Mamaya siguro papakita ko sa inyo yung 2 canceled contents ko ng Kada-Craft na hindi ko na lang in-upload. Para syempre respeto din sa RP nila and focus on myself na rin dito sa Kada-Craft kasi yun nga, which is hindi ko naman na-focus kasi nawalan ako ng spark sa pagbibuild bigla. wala akong maisip ko na isusunod ko i-build. Maglalagay ba ako ng malaking bathtub dyan or something? Maglalagay ba ako ng malaking portalet dyan or something? Actually, portalet was supposed to be my shop this season kasi 3 seasons wala akong shop kung napapansin nyo. Kuya! Oy! Hello? Pwede perm ng diamond set. Bago lang po kasi ako dito eh. Grabe naman, sir. File station? Grabe naman. Huwag kang maingay ha. Nandito na ako ha. Kailangan ng gamit saglit. Kakarating mo lang, sir. Hinuhubaran mo agad ako. Oy, naku naman. Hindi pa. Susukatin ko lang po. Talagang pang susukatin mo ha? Wait lang ha. Opo, susukatin ko lang po. Ayusin ko lang, sir ha. Wait lang ha. Okay. Oh, ayan ha, tingnan mo yan. Ano sir? Ha? Sukatin ko lang po saglit ha. Bilisan mo, ang lamig. Maganda po ba? Oo, maganda. Ang lamig. Balik mo na, sir. Nilalamig na ako, sir. Sir! Sir, hinubaran ako ni Pyle. Wanted. Pyle. Si Pyle Station, wanted dyan sa Kada-Craft. Okay, wag nyo nang anuhin na. Wala nang paligoy-ligoy. Wanted, hinubaran ako. Iniwan ako nakahubo dito sa shopping district. Naku po, baka ibang tao dito. Alam, may ibang tao si Classy. Alis na ako. Si Classy, may ibang tao. Lumayo ko sa akin, Classy. Tago ako. Saan pwede magtago? Wala
Ay, sorry, sir, may tao pala sa likod ko. May tao pala sa likod ko. Saan ako tatago? Ibalik mo yung file. May ilaw pa. Uy! Naggamay yan. Sa'yo na yan. Teka, napunta mo sa akin? Kunin mo, ito pa. Sure ka? Oh. Yun oh. Grabe, thank you. Walang problema. 10. Hindi ka ba Di mo ba kailangan to? Goods lang, marami pa ako. Grabe, bite. Thank you. Oh, 10 problem. diamond. Oh, gusto mo ba ng tour? Pwede. Tara. Ayun, si Rudy oh. Ayun oh. Oh! Grabe. Torture naman yung ginagawa niya dito. Hindi na farm to, torture chamber na to, sir. Kaya grabe. Ito pala yung kadakrap. Torture pala to. Parang ginawang carnival yung kadakrap. May mga nakakulong na pinapanood lang. Ginawang zoo. Zoo pala to eh. Ito, maganda. Magugustuhan mo to. Ano ginawa dito? Taong baka? Tingnan mo, may dugo dyan sa ilalim mo. Oh. Bakit? Ewan ko, bakit ganito ka brutal mga tao sa kadakrap? Kaya mag-ingat-ingat ka. Di pa ako nakakagawa ng Barbie box ko dito. Ito, kamukha ni Slay to. Si Slay nga yan. May Slay pala to. Barbie box si Slay yan. Anyways, tara, titihin pa tayo dito. Basically, di ko pa ito nasusubukan. So, may respect subukan natin. Ayan, panlaro mo. Kunin mo yan. Nabigyan pa, no? Libre Pero peryahan, nasa peryahan talaga tayo Pagagis ng isang dayas at hintayin pumana. Ano na namang kaskaman to? Ha? Asan yun? Ayun may lalabas. Ano to nakuha ko? Nanalo ako ng Block of Iron. Wow. Parang lugi Ito pala yung mga price nasa taas. Kailangan kasi tumama yung pana doon sa gitna eh. Ikaw ba nagko-control nun? Hindi. O, Diamonds! Oh! Nakakuha tayo diamonds. Ayos galing Sa'yo na yan. Subukan ko maglaro. Ito po, kunin mo na yung diamonds Maglalagay ako ng isa. Paano maglagay? G? Q. Isang Q lang Q lang. Yan. Uy! Walang tumama. Sir, kunin mo na yung diamonds na pananulan ko. Yun yung pambato mo. Thank you. No problem. Ilalaro natin ito, baka manalo pa ito. Oo. Baka dumami. Ginawang color game no? Ay, iron lang. Ay, sige. Bumalik yung taya. Laro natin ito, balik natin. May block of iron na pa oh. Uy! Balik taya. Bumabalik May iron pa. Oo. Ayos, ang ganda ng laro dito Bumabalik taya. Ako naman. Parang maganda tumayo dito. Sige nga, testing nga. Hoy! Maglagay. Aray ko! Binasag mo! Ha? Binasag mo! Yung araw mo? Hindi, binasag mo to. Hindi, basag talaga siya. Basag na talaga siya. Ba't ka pumasok? Nagbayad ako Wala tuloy ako ng Uy! Jackpot! Uy! Let's go! Jackpot! Apat! Ito pala, kung alam ko lang dati may pala dito na ako na naglaro. Dito ko tinaya yung 3 diamond ko. Wag. Minsan scam to So yeah, what happened nga pala? Ba't ako nawala din sa kadakrap Season 5? Yeah, meron akong full-time job. Okay, meron akong full-time job, full-time editor na ako at tatrabaho na din ako for virtual assistant and thingy. Talagang binuhos ko yung everyday routine ko para syempre makalikom din ng mga konting pera, di ba? Konting pera para pangkain ko kasi tutusin. Napaka-unhealthy ng mga ginagawa ko last year. And yeah, final episode. Ang daming patay na naganap sa mga RP nila. Though, ewan ko if I'm allowed to say this. Pero yun nga, ang daming namatay sa RP, which is, nandun sila Ken, sila, if I remember it correctly, sila Clary, tsaka basta marami silang namatay. Hindi ko lang maalala ko sino. Nakikita ko lang So, don't worry guys. Hindi ako papatayin dito sa RP nila. Pero, yep, aalis muna ako ng Kadakraft. You heard it right? Yes, aalis muna ako ng Kadakraft. Yeah, basically, aalis muna pala ako sa pag-YouTube. Okay, aalis muna ako sa pag-YouTube. So, might as well mag-quit muna rin ako sa Kadakraft. And don't worry naman guys, marami naman bagong members na pwede mo naman panoorin. Don't worry guys. Tsaka, yun nga din naisip ko what if kung magkaroon ulit ng minigame dito sa Kadakraft or sa Kadakraft Season 6? What if magkaroon ng minigame doon tapos 30 yung mga players na sasali?
Ang dami nun. Ang chaotic nun. Gusto ko masaksihan yun. Pero unfortunately, wala eh. Di ko na talaga kaya. Hindi na talaga kaya ng oras ko at hindi na din talaga kaya na karirin pa tong pag-YouTube. Pero don't worry ulit guys. Nag-i-stream pa rin ako sa Twitch araw-araw pag may time. Yeah, kung napapansin nyo, mas active ako sa Twitch kaysa sa YouTube kasi mas nakaka-interact ko yung mga viewers. Alam mo yun. Mas nakakausap ko sila, mas nakaka-bonding ko rin sila. At if you want to join, ayan, link is in the description. Tapos lagay ko na rin yung link dito sa screen. Ayan. Follow lang kayo dyan, okay? Naglalaro ako ng mga random stuff. Minsan magla-live ako ng mga a day in life ko. O naman yung ginagawa ko sa labas or something dito sa bahay or Yeah, quitting. Basically, hindi ko pa nasasabi sa inyo na mag-quit na ako pero malalaman din naman nila yun eh. At yun nga kung napapansin nyo, may hints na ako ng quitting nung end of season 4 pa. Kung napapansin nyo yung final episode ko ng season 4 na dapat magka-quit na talaga ako. Aalis na talaga ako to focus on myself. Yan, aalis na talaga ako to focus on myself talaga and to grow. At kung napapansin nyo rin nung vlog ko sa Aqua Planet, yung sinabi ko sa dulo na baka dumating yung araw na mag-quit muna ako dahil I need to focus on myself. I need to grow. Focus din ako sa family ko and syempre yung mental health ko. Kasi ilang beses ko na pinagbigyan yung sarili ko na baka sakaling merong himalang dumating. At yun yung pagkakamali ako. Umaasa ako sa himala. Umasa ako sa himala na magkaroon ako ng mga projects, magtuloy-tuloy yung mga projects, magkaroon ulit ng mga stable na, stable na sponsorships or what na related sa YouTube para matuloy-tuloy ko to. And yun yung pagkakamali ko talaga. Umasa talaga ako sa himala. Okay. Pero okay lang yan. Lahat naman tayo nagkakamali eh. And yun, napag-isip-isip ko na for 1 year yata. Oo, for 1 year. Buong 2023 halos gutumin ko na rin yung sarili ko. Kinain na ako ng numero. Kung ano pa yung gagawin ko sa YouTube. I'm thinking about plans or something na paano ko mapapausbong yung YouTube ko or what related sa content creating. Basta masyado akong nagpakalunod doon, masyado akong nagpaka-obsessed at masyado akong pinagbigyan ko lagi yung sarili ko na sige na Daryl, subukan mo pa ng isa pang taon. Mag-focus ka ulit sa YouTube mo, gawin mo lang yun ang gawin hanggang sa malay mo merong dumating ulit na big break sa'yo tulad noong 2020 at 2021. Ayun, 2024 na and I think doon ko na napag-isipin na I have to chill out. Actually, naisip ko na to nung last year pa, August. I have to chill the hell out of it. Kasi baka hindi para sa iyo itong ginagawa mo or what. At doon ko iniisip na ano yung rason ba't ako nag-YouTube? Rason ko bakit ako nag-YouTube is dahil gusto ko lang i-upload yung mga funniest moments ng buhay ko sa vlogs, sa gaming. Gusto ko lang i-upload yun at i-treasure yun na kapag dumating yung araw na na-miss ko yung mga araw na yun, pumunta lang ako sa video na yun at papanoorin ko. And of course, kaya din ako nag-YouTube para dumami yung kaibigan ko at mag-help din na mag-grow ako throughout the years kasi hindi ko na alam yung gagawin ko that time eh. At yeah, yun na lang yung inisip ko. Rason ko bakit ako nag-YouTube. So, dun na ako nag-chill. At kung napapansin nyo, hindi na ako masyadong nag-upload sa main channel ko at gumawa ako ng second channel. Para alam mo yun, to have a restart, para mag-restart ako or bumalik sa umpisa, fresh start kumbaga. Na nakakamiss yung araw na yan, sobrang hindi ako nape-pressure kasi problema ko din, pinapressure ko yung sarili ko. Kahit di naman talaga dapat i-pressure. And yeah, it went well. Pero continue pa rin yung Kayo Talk White Bit, don't worry guys. Pero ewan ko eh, mukhang ipofocus ko na lang ulit yung Edicious 8-Bit dito eh. And yeah, I'm going away sa YouTube muna talaga. Kasi nga, sabi nga nila, unahin ang needs bago ang wants. Unahin mo ang responsibilities at unahin mo ang sarili. Kasi kapag pinilit mo pa, if you try to fit in tapos hindi nag-work, mataas ang chance na mag-fail ka. O alam ko napakawalang kwentang words of wisdom yun. I'm trying to say, I think I reached my 5-year rule sa buhay ko. And naging happy ba ako sa outcome? Yes, naging happy ako sa outcome. Naging happy at the same time, na-overwhelm ako. Kasi di ko expect na aabot ako sa ganito 30k subs. Di ko expect na aabot ako sa ganito. And I would like to thank you guys, especially dito sa loob ng Kadacraft. I want to thank them all. Okay. And I think it's time to move on. And I think hindi talaga para sa akin tong mundo na to. So I've decided to stop and focus to myself talaga and grow. You know, kailangan ko talaga mag-grow kasi I'm stuck for 4 years being this. And yeah, paulit-ulit na ako ng sinasabi. Okay, moving on. Kasi yung trabaho ko kasi, yung ifo-focus ko na trabaho kasi, may 6-month contract ako doon. So, di ko lang kung ano mangyayari after ng 6 months na yun, kung babalik ba ako sa YouTube or magharap ng bagong trabaho or something regarding that. Pero siguro, kahit nagtatrabaho ako, if talagang kaya talaga, mag-upload ako ng mga random stuff dito sa YouTube or baka sa TikTok muna ako. Pero yung Twitch, matik yan. Doon talaga ako mag-i-stream ako doon kapag may time talaga araw-araw or something. Balik ko yung mga ginagawa ko nung 2020 pero hindi ko na ibabalik yung K-pop vlogs.
Pag pinaparod ko yung nagkikringe ako. So I think, yeah. Dito na tayo magtatapos guys, no? I did all my best naman. At nakuha ko naman yung mga outcome ko or something. Kung tinatanong nyo guys, bakit kailangan mo pa magtrabaho Kuya Bit? YouTuber ka naman. Pwede mo naman i-focus yung pagiging YouTuber mo. Yun na nga yung sasabihin ko. Hindi porket 35,000 subscribers ka na, ibig sabihin nun 35,000 pesos ang kinikita mo buwan-buwan. Hindi yun, okay? Siguro para kitain ko yung 5,000, siguro abutin ako ng 10 months para makuha yun. Which is, yeah, that was my first payout in the entire YouTube career. And yes, totoo yun. At naisip ko rin, I'm uploading videos for fun. Ba't ko ipe-pressure, diba? I upload videos sa So Escape Reality and no need to pressure about. At yun yung nagpakalma sa akin. At hindi mo na ako masyadong nag-focus dito. Pero bago yun, kung may mga iba pa kayong katanungan, ilagay nyo na sa comment section at sasagutin ko yan. Babasahin ko lahat ng comments nyo. And don't worry, di ko kayo iisnabin. So ayan, paulit-ulit na yung mga sinasabi ko kasi alam ko marami pa akong gustong sabihin pero I think papapahaba na tong video na ito, no? And I want to thank you all guys, 35,000 subscribers. What the heck man? Tsaka sa mga members ng Kadakrap dito, na mga nakasama ko at sa mga naka-close ko or something, or sa mga dati kong ka-close, whatever it is, no? Kita-kits tayo sa susunod na taon. Or yeah, magkita-kits tayo sa Twitch. Yun na lang, okay? Magkita-kits tayo sa Twitch. And once again, ako nga po pala si Edicious 8-Bit. Peace and goodbye forever. De joke lang mo. Malay natin, di ba? May times na gusto ko lang mag-upload ulit, just like the old days, di ba? See ya! Ay, 8-bit, 4:30 na pala, bit. Dito muna ako magpapaalam, bit. Walang problema. At ako'y alas 10 pa ng umaga matutulog. Bye. Night owl ako eh. Maraming salamat, Play of L. Nice to meet you. Nice Welcome to meet you. sa Kadakrap. Thank you. Thank you sa mga natutunan ko, sa mga knowledge, sa mga bagong knowledge. Information overload. Yes. Hope you enjoy your stay. Yeah. Babalik ulit tayo dito. Let's go. Sige, paalam. Paalam! Gusto mo kayo magpaalam talaga? Parang maghihiwalay kayo ng landas, gano'n. Parang ganun, parang depende, bahala na kung paano kayo magpaalam, basta mapaalam, ganun. Sige. Sisigaw na lang kami ng cut, yun na.